What's up mga idol? Part 5 naman tayo sa ating Piso Wi-Fi guide. Itong guide ay tuturo ko sa inyo ang pagdagdag at expand ng coverage ng ating Piso Wi-Fi. Pag hindi mo pa napanood ang ating last video, i-click lang ang link sa description at shoutout sa ating nakasubaybay sa ating viewers. Itong guide pala ay tuturo ko sa inyo kung paano dagdagan ang antena ng ating Piso Wi-Fi para lumawak ang kanyang coverage. Kailangan lang natin ang bagong antena tulad ng TP-Link. Pwede naman yung Compass na brand, pero sa akin subok na yung TP-Link. Ang nabili ko ay EFE230 at EFE605. Tuturuan ko kayo paano i-set up ito. Kailangan natin siya ng switch. Ito ang makakonect sa lahat ng parts para mag-communicate sila lahat. Dito natin i-connect ang mga antena, Piso Wi-Fi at internet. Ang nabili kong switch ay 5 slot. Pwede akong makakonect ng 5 devices dito. Nabili ko lang tong switch na to dito sa Shopee. Kung gusto mo maka-discount sa pag-check out nito, i-click mo lang yung link sa description para maka-discount kayo mga idol. Ito pala yung laman niya, yung main switch. May 5 slot ito mga idol at maliit din siya. Dito natin i-connect yung mga antena natin at yung mga internet at router. Ganda yung paggagawa niya. At dito naman i-choke yung mga power adapter niya. Dito naman sa likod, pwede natin i-kabit sa wall. At ito ang ibang laman sa box. May manual, may sticker, at yung adapter niya. I-unbox naman ang ating antena. Itong antena ay EAP225. Ito ang laman ng box. Yung main antena niya. Ito ang nagustuhan ko sa TP-Link kasi maganda yung paggagawa. Kunin natin yung antena. Dalawa yung antena niya. May kasamang zip tie na ito at adapter. Kung yung router mo walang power, ito ang nagpa-power, PoE. At ito naman pangdikit sa wall. Yan, basta din natin ang EFE605. Nabili ko rin ito sa Shopee. Kaya kung gusto mong maka-discount, i-click mo lang yung link sa description ko. Ito yung laman ng box niya. May guide sa wall, may manual, at ito yung power niya, adapter, zip tie. Ito kung walang PoE yung router mo, gagamitin mo ito. At ito naman yung main antena natin. Malaki siya kumpara sa in-unbox natin kanina, no? EFE225. Ito mas malakas ito at malaki ang range niya. I-scroll na yung antena dito. Ito na yung itsura niya. I-plug na lang yung internet cable natin dito. Dito natin i-connect yung switch natin. Pero gagamitin natin yung PoE adapter kasi walang power yung switch natin. Simulan na natin. Naka-ready na yung cable ko. I-plug lang natin ito sa likod. I-make sure lang na ma-plug ng mabuti. At takpan para hindi mapasukan ng tubig. Parang waterproof ito. Dito ko lang nilagay sa tubo namin at siniptay ko lang. Yun, okay na. Punta tayo sa switch natin. Kailangan natin ng PoE adapter kasi yung switch natin walang power, kaya i-connect natin ito sa antena natin para magka-power siya. May dalawang plug dito sa likod. Yung isa i-connect lang dito yung antena, yung isa connect sa switch natin. Ikabit ko muna yung isa pang antena. Ginamitan ko na ito ng metal na zip tie para hindi ito mananakaw, para solid yung paggagawa niya.
dito ko ilalagay yung antenna sa may harap ng daan para malaki yung coverage niya at wide din yung lugar, walang pamaharang sa mga bahay-bahay. Yung kable ay naka-ready na ito, plug ko lang ito. Kita ko sa iyo kung paano to i-connect sa switch. Ito na yung pagka-connect ko sa switch. Kinonnect ko yung dalawang antenna, pero bago yung antenna kailangan ko ng PoE adapter kasi yung switch walang kuryente yun. Dito dalawang switch kinonnect ko dito, yung slot 1 yung modem or internet, slot 2 sa piso wifi, tapos 3 at 4 yun na yung antenna. Ito yung itsura sa loob ng piso wifi. Yung ethernet cable ng piso wifi i-connect lang sa slot 2 ng switch. Ito na yung itsura kapag na-connect ng lahat. Ito yung graph niya mga idol. Bali sa akin merong PoE adapter lang sa taga-antenna kasi yung switch ko ay walang built-in na power. Comment lang kayo kung may tanong kayo sa akin mga idol. I-connect mo na yung laptop natin mga idol. Kung wala kang laptop, pwede din yung PC. Kasi isi-set up natin yung mga antenna. Hindi natin alam yung IP address ng mga antenna natin, kaya gumamit ako dito ng advanced IP scanner. I-scan ang lahat ng nakakonect sa device mga idol. Hanapin natin yung IP address ng antenna natin. I-open na natin isa-isa yung link nila. Timing lang. Pag ito, tinatry kong buksan taga IP address para mahanap yung setup ng TP-Link natin mga idol ng antenna. Pag nahanap na natin yung antenna ay ito ng itsura niya mga idol. Mag-set up, lagyan natin yung account, tapos i-next na natin. Piliin natin yung AP mode, tapos next. Tapos dito yung pangalan ng wifi, lagyan natin ng password kasi mag-error siya kung walang password. Same lang sila sa 5GHz para auto-connect siya at lilipat yung user depende sa lakas. Pagkatapos mag-apply, next lang. Ito na, punta tayo sa wireless na tab. Tatanggalin natin ang password yung wifi natin. Dito sa security mode, in-on lang natin. Tapos okay. I-click naman sa 5GHz na tab. Select natin edit, tapos security mode, tapos none para wala ng password. Tapos yung VLAN ID, papalitan natin ng kapareho sa piso wifi natin. Yung sa piso wifi natin ay 15 yun, kaya i-15 din natin dito. Ayun, okay na to. Same lang siya sa setup sa isang wifi ko rin. Ganito din, kaya di ko na ipakita. Para i-VLAN yung piso wifi natin, maglagay na sa piso wifi, tapos punta tayo sa settings, wifi, tapos scroll down lang at yung access point type, piliin yung VLAN, tapos 15, tapos save. Yun lang.
Tapos na mga idol. Yun lang ang tutorial. Madali lang, di ba? Kapag may tanong ka ay mag-comment ka lang. Sasagutin natin. Pwede mo na i-test yung bago mong antena. Kung magdagdag ka ng antena ay sundin mo lang yon. I-set up mo lang sa siya at pag nagkalan ng password. Thanks for watching.